Minsan kung sino pa ang naghahangad ng mapayapang buhay, siya ang hinahabol ng gulo. Ito ang karanasan ng ating tagapagpadala. Naninirahan sa maliit na baryo sa probinsya ng Masbate itong si Omar. Malayo sa bayan ang lugar na ito. Kaya naman minsan lang din kung bumaba ng bayan ang mga taga rito. At sa tuwing bumababa, nagdadala sila ng mga produktong hinabi mula sa Uway o Ratan. Ipinagbibili ang mga ito. O hindi kaya naman ipinagpapalit sa isda, tuyo at karne. Ito ang buhay na nakasanayan ni Omar at ang kaibigang si Samal. Magkapit-bahay ang dalawa at palaging magkasama. Ngunit hindi lubusang kilala ng binata ang kaibigan. Nagtataka ito kung minsan dahil may mga panahon na walang tao ang tahanan ng mag-anak, lalo na sa tuwing kabilugan ng buwan. Sa tuwing magtatanong si Omar, ang idinadailan ni Samal, nagtatrabaho sila sa kinakainging burol sa kabilang ibayo. Kadalasang gabi ang trabaho ng mga tao sa kaingin para makita nila ang anumang andap-andap ng baga. Dahil kaunting pagkakamali lang, may maiwan na kahit kaunti, maaaring magsanhi ng malaking sunog, lalo pat makapal na talayban ang kadalasang tumutubo sa mga burol. Siguro mas maganda minsan, Samal. Sama ako sa'yo para makatulong. Nako, wag na Omar. Mapapagod ka lang. Nakakapuyat din kasi. Buong gabi kaming gising. Kailangan matanggal lahat ng apoy bago namin iwanan. Siguradong hindi mo rin magugustuhan yung daanan papunta doon eh. Masyadong masukal, punong-puno ng sampinit. Ay sus, parang hindi naman tayo lumaki sa kabundukan. Sige na, isama mo na ako. Pasensya na talaga. Hindi ako yung magpapasya eh. Siguradong hindi rin papayag si tatay. Kung sabagay, napaka-istrikto ng tatay mo. Natatakot nga ako sa tuwing nakikitambay sa inyo eh. Parang ang sakit ng mga titig ni Mang Noel. Mabait naman yun si tatay. Ayaw niya lang na may nasasabi sa kanya ang ibang tao. Oo na, naintindihan ko. Magagabi na oh. Uwi na ako ha. Baka hanapin na ako sa amin eh. O sige, kita na lang tayo bukas. Tuwing hapon nagpupunta ang dalawa sa dalampasigan upang tumambay at mag-usap. Habang pinapanood ang paglubog ng araw, simula maliit ay magkasama na ang dalawa. Hanggang sa magbinata ang mga ito at magkaroon ng sariling pamilya. Gayunpaman, hindi naging hadlang sa dalawa ang kanilang mga responsibilidad. Araw-araw dumadalaw si Samal sa tahanan ni Omar upang makipag-inuman o hindi kaya naman magdala ng kahit anong nakukuha nito sa gubat, lalong-lalo na sa tuwing mangangaso. Maraming salamat, Samal. Hindi ka na sana nag-abala. Kumusta ang mag-ina mo? Ano ka ba naman? Ikaw nga palagi nagdadala ng pagkain sa bahay eh. Maayos naman sila, kaso sakitin ng panganay ko. Lagi nagkakasipon. Masyadong mahal magpatingin sa bayan. Alam mo naman, hindi tayo ganong kaalwan pagdating sa pera, hindi ba? Oo nga eh. Pero sandali lang ha. May kaunti pa kaming sobra ni Alena eh. Gamitin mo na muna. Kailangan mo ipatingin ng anak mo. Naku pare, nakakaya kay Mare. Ako Samal, wag mong isipin yan ha. Ano ka ba naman simula ng mga bata kayo? Kayo lang din naman ni Omar ang nagtutulungan. Bakit ka pa nahihiya sa akin? Isa pa, mas kailangan niya ng inaanak namin kaya sige na tanggapin mo na. Alam niyo naman na wala akong ibang babayad dito eh. Paano kung kayo naman ang mangailangan? Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala doon at isa pa gaya ng sinabi ko. Sobra yan sa naitabi naming pera. Kaya parang pamasko na rin yan sa inaanak ko. Maraming salamat pare ha. Kahit kailan talaga makakasahan ka. Ganun ka din naman pare. Pag-uusap ng tatlo. Nag-inuman ang dalawa sandali.
Matapos ay nagpaalam na rin si Samal dahil maaga pang bababa ng bayan para ipatingin ang anak. Masaya at payak ang pamumuhay ng magkaibigan sa baryo. Kahit pasalat sa karangyaan, nakontento na ang mga ito sa kanilang buhay. Hindi rin inasahan ng dalawa na may mangyayaring sakuna na makakapagpabago ng kanilang buhay, makakapagbunyag ng lihim ng pamilya ni Samal. Isang hapon habang naglalakad pauwi mula sa pangangahoy, napansin ni Umar ang makapal na usok na nagmumula sa direksyon ng tahanan nila Samal. Ilang hakbang na lang ay mararating na nito ang kanilang tahanan, kaya dali-dali niyang ibinaba ang dalang kahoy. Nagpaalam na sa asawa. Ano kaya ang nangyari kina Samal? Yan nga din ang gusto kong alamin eh. Dito ka muna, baka kailangan nila ng tulong. Mag-iingat ka, mahal ha? Dali-daling umalis si Umar. Nang makarating ito sa tahanan ni Samal, nanlumo ang binata dahil natutupok ito. Napakaraming taong nakapaligid. Sumisigaw ang mga tao habang itinataas ang kanilang mga sandata. Sandali lang, anong nangyayari dito? Napatingin ang mga taga-baryo kay Umar. Tinutukan ito ng itak. Ito, kaibigan din siya ng aswang. Dapat pinapatay ang mga taong nakikisalamuha sa kanila. Hindi natin alam, baka nahawaan ka din. Wika ng isa sa mga kalalakian. Bumunot ng itak si Umar dahil may ideya na ito kung ano ang nangyayari. Tumigil ka, Dudong. Wala akong dahilan para labanan ka, kaya wag mo kong bigyan. Magkaibigan kayo ni Samal. Sapat ng dahilan yon para saktan ka. Matapos sabihin ni Dudong ang mga kataga, sinugod ng mga taga-baryo si Umar. Lingid sa kalaman ng mga tao, may mataas na kasanayan sa pakikipaglaban si Umar. Gamit ang itak, sinalubong ng Ginoo ang mga ito, gamit ang likod ng kanyang sandata. Wala akong balak na makipag-away sa inyo. Ngunit hindi na tama ang nangyayari. Anong kasalanan ng pamilya ni Samal? Aswang ang buong mag-anak. Kung kakampi ka sa kanila, wala kami magagawa kung hindi isama ka. Aswang, meron ka bang pruweba? Nakita namin si Mang Noel. Kinakain ang lamang loob ng isang inahing baboy. Marami sa ating mga kababaryong nakakita sa kanya. Tinignan ni Umar ang matanda na noon ay punong-puno ng sugat ang katawan at muka. Huwag ka nang makisali, Omar. Hindi ka dapat dadadamay sa gulong ito. Ngumiti si Umar. Muling inangat ang kanyang sandata. Wala itong balak na umatras. Wala akong pakialam kung ano ang sabihin ng mga tao tungkol sa inyo. Sige, subukan niyong galawin ang buong pamilya ni Samal. Tignan natin kung may makalabas ng buhay sa inyo. Natigilan ang mga tao nang marinig ang banta ni Umar. Kinakatakutan ang Ginoo sa kanilang lugar. Kakaiba ang ugali nito. Hindi titigil hanggat hindi nakakaganti. Muli siyang sinugod ng mga tao. Sa pagkakataong iyon, mismong talim na ng kanyang sandata ang ginamit. Wala nang pakialam kung mapatay niya ang bawat matatamaan. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Umar, ibinaba ng mga ito ang sandata at nagtakbuhan. Inakala ni Umar na tapos na ang kaguluhan. Nilapitan nito si Mang Joel at Samal. Ayos lang ba kayo, Mang Joel? Samal, ayos ka lang ba? Ayos lang kami. Pero sana hindi ka nakialam. Madadamay ang pamilya mo sa gagawin ng mga taga-baryo. Mauunawaan ng asawa ko ang ginawa ko, Manong. Hindi ko lang maatim na may mga inosenteng masasaktan. Lalo na mga taong malapit sa akin. Totoo ang sinasabi ng mga taga-baryo. Pamilya nga kami ng aswang. Sana hinayaan mo silang patayin kami.
Ano naman kung pamilya kayo ng mga aswang? Wala akong pakialam dahil kaibigan kita. Simula ng bata ko, naging bahagi na kayo ng buhay ko. Kaya hindi ako makakapayag na may gagalaw sa inyo. Wika ni Omar. Kaso nga lang laking gulat nito nang biglang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Isa-isang bumagsak si Mang Joel at Samal, maging ang asawa nito. Si Omar ay pinagbabaril ng mga kalalakian. Kaso nga lang nagawang makapagtago kaya hindi napuruhan. Huli na ang lahat para sa pamilya ng kaibigan. Tama ng bala sa ulo ang ikinamatay ni Mang Joel at ng asawa ni Samal. Matapos ng pamamaril, nagtakbuhan ng mga lalaki sa takot nila kay Omar. Samal, pare kumapit ka. Dadali kita sa bayan. Hindi na, Omar. Hindi na rin ako magtatagal. Ramdam ko na ang balang tumama sa aking puso. At habang kumikilos ako, unti-unti itong bumabaon. Isang bagay lang ang hihilingin ko sa iyo. Ang inaanak mo si Noel. Pakiusap, huwag mo siyang papabayaan. Nanlaki ang mga mata ni Omar nang malamang buhay ang sanggol. Nasaan si Noel? Nagawa siyang ipuslit ni Mara sa loob ng gubat. Pakiusap, kunin mo ang anak ko. Ituring mo sa'yo. Ibigay mo sa kanya ang kwintas na ito. Yan ang magsisilbing alaala ng kanyang pinagbulada. At naway maunawaan mo balang araw kung ano man ang pipiliin niya. Naunawaan ko, Samal. Patawad, kaibigan. Wala akong magawa para ialis ka sa kalagayan mo ngayon. Kung sana lang pwedeng makipagpalit sa iyo eh. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Omar. Napakalaki ng itinulong mo sa pamilya ko. Simula pa noon, wala na akong hilingin pa sa iyo. Maraming salamat, kaibigan. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Samal. Tuluyan itong nalagutan ng hininga. Direktang inilibing ng Ginoo ang mga labi ng buong mag-anak. Nag-alay ng dasal. Matapos ay kinuha nito ang sanggol sa pinagtaguan ng asawa ng kaibigan. Dinala ito sa kanilang tahanan. Sinabi kay Alena ang mga nangyari. Kawawang Noel. Walang kamuwang-muwang sa mga nangyari. Alagaan natin siya ng parang sarili nating anak, Omar. Bilang pagtupad sa pangako mo sa iyong kaibigan. Maraming salamat sa pag-unawa, Alena. Pinalaki ng mag-asawa ang batang si Noel. Hindi rin itinago ni Omar ang totoo. Habang lumalaki ang paslit, ipinamulat nito ang totoong nangyari sa kanyang mga magulang. Lumaking mabuting bata si Noel hanggang sa sumapit ito sa pagbibinata. Lumipas ang 20 taon. Tayo Mar, mauna na po ako sa bukid. Marami pa tayong gagawin eh. O sige anak, tatapusin ko lang ang pagpapakain sa mga alaga nating baboy. Susunod na rin ako. Tugon ng matandang si Omar. Naging katuwang niya si Noel sa mga gawain sa bukid. Ito ang naging hanap buhay ng mag-ama. Matapos mag-ani ng mga gulay, dinadala ang mga ito sa bayan upang ipagbili. Masipag at magalang itong si Noel. Sa pagdaan ng mga taon ay unti-unting nakikita ni Omar ang pagbabago sa binata, lalo na sa pag-uugali nito. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga kain na pagsisidlan ng panindang gulay, may mga kalalakihang lumapit kay Omar. Nagpakilalang taga-munisipyo, pilit pinagbabayad ng upa sa pwesto o arkabala ang matanda. Manong, ilang beses ko na kayong nakita naglalatag ng mga paninda dito. Pero ni minsan, hindi ko pa kayo nasisingil. Mabuti at natsyempuhan kita. Ay sandali lang.
paano ako magbabayad sa inyo? Hindi naman ako umupa ng pwesto nyo. At saka, ilang taon na ako nagtitinda dito. Wala namang naniningil sa amin, pasensya na, pero hindi ako magbabayad. May katigasan ng ulong matandang to ha. Tatang, nakikita mo ba yung matandang babae doon sa gawing dulo? Tinignan ni Omar ang tinuro nito. Nakita ang matandang may mga pasa sa muka. Oh, anong meron? Tinatakot mo ba ako? Hindi naman sa ganun, Manong. Pero kung hindi ka magbibigay, ganyan din ang mangyayari sa'yo. Sige ka. Paano kung sabihin ko, hindi ako natatakot? Abat talaga matigas ang ulo mong matanda ka ha? Pues sumanda ka. Wika ng lalaki. Matapos ay umalis na ito. Nag-iwan ng masamang tingin kay Omar. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik ang lalaki kasama ang ilang kalalakihan. Yan. Turuan nyo ng leksyon ng matandang yan nang malaman niya kung sino ang binabangga. Tumayo si Omar nang makitang papasugod ang mga lalaki. Napangiti na lang ito. Sinalubong ang pag-atake. Laking gulat ng mga ito dahil nagawang pabagsakin ng matanda ang 4 na kalalakihan. Wala na bang mas malakas dyan? Pasensya na, pero mukhang mali kayo ng taong tinakot. Sige na, magsialis na kayo bago pa ako tuluyang mapikon. Wika ni Tandang Omar. Maya-maya ay dumating si Noel. Galing sa paghatid ng mga gulay sa pwesto sa loob ng pamilihan. Nakita nito ang mga kalalakihang nakaiga sa lupa. Pinag-uumpukan ng mga tao ang kanyang ama-amahan. Ano pong nangyari dito, Tay? Bakit ang daming tao at saka sino yung mga yan? Ay wala naman iho. Mga taong naligaw. Sige na, bitbitin mo na ang mga bayong na yan, uuwi na tayo. Ubos na rin naman ang paninda ko. O sige, Tay. Napapakamot na lang ng ulo si Noel dahil hindi nito malaman kung bakit may mga kalalakihang nakahandusay sa lupa. Habang naglalakad pa uwi, muli nitong tinanong ang ama kung ano ang nangyari. Ngunit hindi rin sinabi ni Omar ang katotohanan. Yung mga kalalakihan na yon, mga lasing. Nag-away kasi sa harapan ng pwesto natin kaya ayon, pinagkaguluhan ng mga tao. Huwag mo nang isipin nyo ng mabuti pa. Bilisan na natin mukhang uulan pa yata. Oo nga ho eh. Papalubog na rin ng araw oh. Natagalan kasi ako sa paniningil. Hinagilap ko pa yung may-ari ng pwesto na pinaghahatiran ko ng gulay. Ano pa bang bago? Lagi namang ganun doon sa loba. Kapag magbabagsak ka, nandyan sila. Pero kapag oras ng singilan, nako, hindi mo magilap. Habang naglalakad ang dalawa, bigla silang tinawag ng isang kakilala. Mang Omar! Ay sandali lang ho! Bakit Hector? Anong nangyari? Parang nakakita ka ng demonyo. Ganun na nga po siguro, Manong. May mga taong naghahanap sa inyo sa bayan. Mukhang nasa panganib po ang buhay nyo. Sino naman ang mga taong yon? May ideya ka ba, Hector? Hindi ko rin po kilala yung mga yun eh. Pero ang dinig ko sa mga tao, sila ang may hawak sa pamilyan. Mga tauhan ng alkalde. Ano nangyari? Bakit kayo hinahanap ng mga tauhan ni Mayor? Hindi ko alam, Noel. Pero kanina may mga taong lumapit sa akin nang hingi ng pera. Bayad daw yon sa pwesto na pinaglalatagan natin ng paninda. Dati naman hindi ako nagbabayad eh. Kaya hindi ako nagbigay sa kanila. Tinakot pa ako ng lalaki. Tapos maya-maya bumalik eh. Sinugod ako. Kailangan ko lang ipagtanggol ang aking sarili. Kaya lumaban ako eh. Yun yung nakita mo kanina. Ay nako, sinasabi ko na nga ba eh. Asan po yung mga naghahanap kay Tatay Mang Hector?
Nasa bayan pa naman sila. Nag-iikot sa mga pwesto sa palengke. Nagtatanong tungkol sa Tatay Noel mo eh. Mabuti na nga lang, ako ang una nilang napagtanungan. Kaya sinundan ko kayo ang masama niyan. Baka may magturo sa bahay niyo. Tay, sigurado ka ba? Wala kang ginawang mali sa kanila? Wala akong ginawang mali sa kanila, iho. Kilala mo naman ako, diba? Kung ganun, wala kang dapat ipag-alala sa amin, Mang Hector. Kami na po ang bahala. Salamat po sa pagbibigay alam. Tutuloy na po kami. Matapos makipag-usap, kagad nang umalis si Mang Hector sa takot na siya ang balingan ng mga taong naghahanap sa mag-ama. Pagdating sa kanilang tahanan, hindi na nagsasalita si Noel. Hinayaan lang ito ni Omar. Nakaupo ang binata sa atangan ng bahay habang nakatitig sa bakuran. Nasa kusina si Omar ng mga sandaling iyon. Tinutulungan ang asawa sa pagluluto. Mukhang kanina pa walang imik ang anak mo. Ano bang nangyari sa palengke? Wala naman. Hayaan mo lang muna si Noel. Napagod lang siguro ang batang yan. Buong araw ba naman nag-ikot sa palengke? Ang mabuti pa, tawagin mo na ng makapaghapunan at magpahinga na. Ay mabuti pa nga. Noel! Noel, halika dito. Kumain na tayo. Teka, ay nasa nagpunta yon? Nagulat si Omar. Wala na si Noel sa kinaupuan. Sinilip ng matanda ang anak sa bakuran. Kaso nga lang wala na ito sa lugar. Bumaba si Omar upang hanapin sa paligid ang anak-anakan sa pag-aakalang nasa kulungan lang ito ng mga hayop. Pagdating ng matanda sa likod ng bahay, nakita nito si Noel. May hawak-hawak na manok. Wala itong ulo at tila wasak na ang katawan. Hindi makapagsalita si Omar ng mga sandaling iyon. Dali-dali itong bumalik sa loob ng bahay. Naupo sa tabi ng asawa. Napansin ni Alena na namumutla ang matanda. Anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Nasaan si Noel? Marahang lumingon si Omar sa asawa at nagsalita. Mukhang nangyayari na. Nangyayari na ang kinakatakutan natin, Alena. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang anak mo? Nasa likod bahay. Nakita ko siyang may hawak-hawak na patay na manok. Sigurado ka ba siya nakita mo? Baka naman dinampot lang ng anak mo at ibang hayop ang pumatay. Hindi ko alam. Pero masama ang kutob ko. Ang mabuti pa, antayin na lang natin si Noel at tanungin para malaman natin kung ano ang totoong nangyayari. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Samal bago siya mamatay. Darating at darating ang panahon. Hahanapin ni Noel ang totoo niyang pagkatao. Alam ko, tinanggap natin siya kahit anuman ang pinanggalingan niya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang kumalabog ang pintuan ng sala. Nakita ng dalawang matanda na nakahandusay sa sahig si Noel. Dali-daling sinapo ni Omar ang binata at hiniga sa mahabang upuan. Punong-puno ng dugo ang damit nito. Mula sa kanyang bibig pababa sa dibdib. Mahabaging langit. Hindi nga ako nagkamali ng akala. Alena, nagsisimula na ang pagkaaswang ng anak natin. Kinabukasan, maagang nagising ang binata. Wala itong alam sa mga nangyari. Mabuti naman at nagising ka na. Nasa bukid na ang tatay mo. Kung masama pa ang pakiramdam mo, huwag ka munang pumunta doon. Hindi po, Nay, ayos lang po ako. Napagod lang po siguro kagabi. Ano po ba nangyari? Wala naman. Nahimatay ka lang nung paakyat ka sa bahay. Kaya hiniga ka ng tatay mo dyan. Nako, naabala pa pala si tatay kagabi. Sandali lang po, magkakape lang ako ha.
Susunod na ako kay tatay sa bukid. Ikaw ang bahala. Pero kung ako sa'yo, magpapahinga na muna ako. Ayos lang po ko, Nay. Wala po kayong dapat alalahanin. Matapos uminom ng kape, dali-daling bumaba ng bahay si Noel. Ngunit saktong paglabas nito sa atangan, nakita niya na may dumadaan na mga kalalakian. Napalingon ito sa kanya. Sa kasamaang palad, namukaan siya ng isa sa mga ito. Yan yung anak ni Omar. Ito ang bahay nila. Matapos kumpirmahin ng lalaki ang tahanan nila Omar, walang pagdadalawang isip na sumugod ang mga kasama nito. Lalabas sana si Alena, ngunit sinarado ni Noel ang pintuan. Diyan ka lang, Nay. Huwag kang lalabas. Ako nang baala sa mga to. Wika ng binata, sabay takbo papunta sa mga kalalakian. Sumilip si Alena sa siwang ng pintuan. Nakita nito kung paanong pagpira-pirasuin ni Noel ang mga kalalakian gamit lamang ang lakas ng kamay. Matapos ang kaguluhan, unti-unting binuksan ni Alena ang pinto. Nilingon naman ito ng binata. Nanlaki mga mata ni Alena nang makita ang mga mata ni Noel. Nanlilisik. Nag-iba ng kulay ang balat. Maging ang mga kuko ay nagsipaghabaan. Bagyang lumaki ang pangangatawan. Nakita din ng ginang ang nagkalat na katawan ng mga kalalakian na sumugod sa kanilang tahanan. Huwag kang matakot, Nay. Ginawa ko lang ang nararapat. Kung hindi ko sila inunahan, malamang ikaw at si tatay ang nakandusay sa lupa. Hindi nakapagsalita si Alena dahil nagulat ito sa mga nangyari. Hindi niya akalain makikitang magbagong anyo ang anak-anakan sa kanyang harapan. At ang mas nakakamangha, nagawa niya ito kahit sikat ang araw. Naupo ang ginang habang pinagmamasdan ang anak na inililibing ang katawan ng taong namatay. Nagulat si Omar. Nakita ang nagkalat na parte ng katawan, kaya kagad kinumpronta si Noel. Anong ginawa mo? Bakit may mga patay dito? Hinatak nito sa kwelyo si Noel na noon ay nakabalik na sa anyong tao. Bitawan mo ang anak mo, Omar. Ipinagtanggol niya ako. Sumugod ang mga kalalakian. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero ikaw ang hinahanap nila. Binitawan ni Omar ang binata. Pinaliwanag sa asawa ang totoong nangyari. Mga tauhan sila ng alkalde na ginagamit ang kanyang pangalan para maghuthot ng pera sa mga nagtitinda sa palengke. Nagkataon nakaengkwentro ko sila dahil pinipilit nila ako magbayad. Kaso hindi ako pumayag, kaya ako ang pinag-initan. Hindi mo na lang sana pinatulan. Tignan mo, nagkaroon tayo ng mas malaking problema. Siguradong hahanapin nila ang mga namatay. Tama lang ang ginawa ni Tatay, Nay. Dahil kung hindi mo sila papatikimin, mamimihasa ang mga yan eh. Pero anong gagawin nyo ngayon? Paano kung bumalik sila? Naparito sila dahil hindi ako kilala ng mga taong yan. Kung alam nila ang aking kredibilidad, hindi sila mangangahas na pumunta dito at manggulo. Pasensya na, Tay, ha. Nagdulot pa ako ng mas malaking gulo. Hindi, Noel. Tama lang ang ginawa mo. Pero nagtataka ako eh. Paano mong napatay ang mga ito? Bakit pera-peraso ang katawan nila? Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ang anak mo at sa loob ng bahay natin pag-usapan ang mga nangyari. Pinaliwanag ni Alena ang lahat. Nagulat si Omar dahil nagagawang gamitin ni Noel ang kakayahan kahit paterik ang araw. Napaliwanag na din ng mag-asawa ang totoong pinagmula ng binata. Inakala ni Noel na biro lang ang lahat ng ito.
Kaso nga lang laking gulat niya nang biglang magbago ang anyo. Kung ganun, totoo palang aswang ako? Tama ka, Noel. Isa kang purong dugo mula sa angkan ng mga gabunan. Eto, naitabi ko ang sulat ng tatay Samal mo bago siya mamatay. Ginawa niya ito ng isilang ka para kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan, may bibigay ko sa iyo ang liham at may papaunawa sa iyo ang totoo mong pinagmulan. Binasa ni Noel ang sulat. Lubusang naunawaan ang angkang pinanggalingan. Kahit ako, nagulat nang mabasa ang sulat na yan. Hindi ko akalain na ganun kalakas na aswang ang kaibigan ko at nasa pangangalaga ko ang isang purong dugo. Kalakip ng sulat na yan ay ang kwintas na ito. Oras na para ibigay ko sa iyo ang bagay. Inabot ni Omar ang kwintas sa binata. Ano po ang kwintas na ito, Tay? Hindi ko rin alam eh. Pero ang sabi ng tatay Samal mo, yan ang magpapaalala ng totoo mong layunin. Hinawakan ng binata ang kwintas. Bigla itong natulala. Tila may kung anong nakikita sa kanyang isipan. Maya-maya ay muli itong nagbalik sa ulirat. Nagtanong siya kay Omar. Ano po ang ginawa nila tatay Samal sa mga tao? Bakit sila pinatay? Nagulat ang matanda. Wala itong binanggit na kahit ano tungkol sa totoong kaganapan. Ngunit nalaman ni Noel ang kwento kung paanong pinatay ng walang kalaban-laban ang totoong mga magulang. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo dahil ayaw ng tatay Samal mo na maghiganti ka. Pero ito po ang dahilan kung bakit ako nandito eh. At kung bakit ako nakaligtas. Sinabi din sa akin ni Tatay Samal na kailangan ko kayong protektahan at mahalin. Malaki ang utang na loob niya sa inyo. Kaya kong tuparin ang kahilingan na yon. Ngunit makikiusap ako sa inyo, Tatay Omar. Hayaan niyo po ako magiganti. Nagkatinginan ang mag-asawa. Alam na wala na silang magagawa pa. Nalaman na ni Noel ang katotohanan. At isa pa, ipinangako din ito kay Samal na hahayaan si Noel na sundin kung ano ang dikta ng kanyang pagkatao.